Wait lang po ah. Yan. Okay. So again, good evening, good morning, or good afternoon po doon sa mga kasamahan natin dito sa iba't ibang sulok ng mundo. Ano po kung meron tayong ibang time zone. Okay? So ang atin pong pagwe-welcome sa inyo is we would like to congratulate everyone muna bago namin i-welcome kasi dito po sa International Marketing Group or sa IMG, meron po tayong financial literacy campaign talaga na meron tayong goal to hit 30 million families. Sorry po ah. Okay. So para po ma-hit natin yung 30 million families by 2030, kayo po ay po pwedeng mag-register dito. Pero mas maganda po na itanong nyo sa inyong coach o sa nag-invite sa inyo kung saan po kayo magre-register. Ano po, para mapabilang kayo dito sa count natin ng 30 and by 30. Okay? So again po, maraming salamat na kayo po ay naging part ng ating campaign. Bakit po kami nangangampanya? Hindi po tayo magkakaroon ng election or botohan, pero ang kumbaga ang atin po ditong pinapanalo ay ang pagiging mayaman or pagiging prosperous. Yan. Ang kalaban naman po natin dito ay hindi ibang kandidato kundi ang kahirapan. Okay, kung naniniwala po kayo na ang financial education ay isa sa mga solusyon ng ating what we call this, ng ating company which is IMG. So makinig po kayo na kumbaga dito sa ating webinar ay ito po yung isa sa makakapagbabago ng buhay natin at buhay ng mga mahal natin sa buhay. Alright. So ayan po. Bago tayo magsimula, ayan po, ipakilala ko lang po yung sarili ko. Pero ay mamaya po yan, sorry po. Pakita ko lang po. Yan. Medyo na babago yung aking slide. So kung gusto niyo pong makita rin or marinig yung iba pang mga explanation para dito sa ating webinar, meron po tayong YouTube channel. Connie Osorio lang po yung inyong hanapin. Please like and subscribe na rin po. Again po, free po siya. Sa Facebook naman po, kung sakaling pagkatapos po nitong ating webinar, pwede nyo pa rin po akong kontakin, Connections by Connie Osorio sa Facebook. You can always message us and send us a comment. Okay? So, wait lang po may isi-set lang po ako dito sa aking okay. Yan. Okay. So, ayan po. Become your own financial educator. Yan. Yan po yung ating pinaka-title. Pero magdasal po muna tayo and let us give thanks to the Lord. Let us also put ourselves in the holy presence of our Lord. And isi-share po namin sa inyo itong napakagandang prayer by Brother Bo Sanchez. Wala po tayong pinili na religion dito sa IMG, pero napakaganda po nitong ating prayer na ito. And sana po tayo ay magpasalamat sa Diyos at nandito tayong lahat, okay, buhay at tumutulong sa ibang tao. Okay, so let's put ourselves in the presence of our Lord. Let's pray all together the True Millionaire's Prayer. So today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. So napakaganda po ng ating prayer. Ano po, doon pa lang nakikita natin na we are asking the Lord to be blessed para maging blessing din tayo sa ibang tao. So yun po yung pakiusap namin sa inyo. Kung sakaling alam nyo at may naiisip kayo na after this seminar, meron pa tayong pwedeng matulungan, could be your family or your friends or anyone na kilala nyo,
dalhin po natin din dito sa financial literacy campaign natin. Okay? So ayan po yung pangalan ko para po tayo makapag-umpisa na, para makilala nyo naman ako. Connie Osorio po ako. Isa po akong AFP, wag po kayong matakot, hindi po siya Armed Forces of the Philippines. Associate Financial Planner po siya. Okay? So ako po ay in profession, ako po ay isang inhinyera, computer engineer po na dating instructor sa Batangas State University. Pero dito po sa IMG, ako po ay isang lingkod na financial coach at executive marketing director, Green Jacket, ng Truly Rich Makers team. Ayan po. At dito rin po sa IMG Batangas. Yes po, Batanggenya po ako. Okay. So much about me. Hindi po ito tungkol sa akin. Yung iba po kasi yung mga previous job ko na. Okay, magsimula po tayo. Bakit ko po ginagawa ang mission ni IMG? Ayan, ano po yung nagawa niya sa pamilya ko at sa sarili ko? Ayan po, kami po ay mga magagastos na Pilipino. Yan, may kilala po ba kayong magastos? Hindi po ako nagpaparinig. Yan po yung transformation ng buong pamilya. Okay, so kami po ay spenders to savers to investors. Ayan po, bakit dalawa, savers, investors? Hindi po siya magkapareho. Ayan. Pag saver ka, ipon ka lang ng ipon, pero walang interest. Ayan. So mas maganda po na nag-iipon tayo, pero umaanak yung pera natin. Okay, so nagkakaroon tayo ng income out of our savings. At pag ganun po yung nangyari, investor na po kayo. So dito po natin matututunan paano ba talaga mag-invest ng tama bago mag-save ng tama, ay pagkatapos mag-save ng tama, pwede po tayo mag-invest ng tamang paraan din. Okay? So, para hindi tayo mapunta sa mga illegal or scam na pag-i-invest. Right? So, share ko po sa inyo ng mabilis lang ito si Robert Kiyosaki, yung quote niya. Mismong galing sa kanyang napakagandang libro. Ano po, it's not how much money you make, sabi niya, and but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for. Ano pong ibig sabihin niyan? Di ba po, hindi talaga naging sukatan kung malaki yung sahod mo. Di ba po? Ang mahalaga daw po yung money you keep, nakapagtabi ka ba ng pera sa out of your income? Ang tanong ko po sa inyo, kung kayo po ay nagtatrabaho, i-estimate nyo po ngayon kung ilang taon na kayo nagtatrabaho, tapos gaano katagal na kayo nagtatrabaho, syempre gaano katagal na, tapos magkano na kaya po lahat-lahat yung inyong kinita. Pero ang tanong po ay nasa na siya ngayon? Nasa na po yung inyong kinita? Di ba po? Yun po yung sinasabi natin na napakamahalaga na nasa na yung mga kinita ko? Kung kumita na po kayo ng 5 million sa lahat-lahat ng pinagtrabahuhan niya, ang tanong po nasa na siya? Diga po. Okay. Ayan, nagbabatang ganyan na ako. Diga po. Okay. Ano po sabi ni Robert Kiyosaki? How hard it works for you? Tayo po ba ay marunong na pagtrabahuhin yung pera natin? So yun po yung pag-uusapan natin at patututunan natin for today. Ang sinasabi po natin dito, kung kayo po yung breadwinner ng family or kayo yung kumikita para sa pamilya niyo, ang tawag sa inyo is money machine. Kasi syempre, alive money machine kayo. Pero paano pag nawala tayo? Ano po? Or, wag naman po mawala. Okay? Ano yung po pwede nating gawin para magkaroon tayo ng automatic money machine? Pag-uusapan po natin yan later. And sabi po ni Robert Kiyosaki, how many generations you keep it for? Ano pong ibig sabihin yan? Kahit napayaman nyo na yung sarili nyo, hindi po enough yun talaga. Dapat po ay naipapamana natin sa mga susunod na generation, sa mga anak natin, sa pamilya natin, kasi mas maganda na long-lasting yung ating wealth, yung ating yaman, di ba po? So yun po pag-usapan natin ngayon. The secret to saving and building your future, okay? Ayan po. Pero ang tanong po, why do we need financial education? Okay? Pag sinabi nating financial education, akala daw ng iba, pangmayaman lang. So pag-usapan po natin, bakit ba talaga natin pinapag-aralan ito? Bakit ba ako in-invite ng aking coach or ng kaibigan ko or ng family ko? Sabi po sa libro mismo, yung atin pong, para po tayo may mini book study dito, The Secret to Saving and Building Your Future book. Have you ever wondered, sabi po dyan, many good people fail. Many hardworking, smart, young, and old people fail.
Wag pong tatamaan dito, many teachers, OFWs, doctors, engineers, and other professionals fail. Coach Connie, ano po yung failure na sinasabi? Ayan po, sinabi niya sa baba. They retire without enough savings. Wag po sanang mangyari sa atin yun. Pero nangyayari na po sa ibang mga kababayan natin, di ba po? Madami na tayong nakitang story, or it could be your family, it could be someone na kilala nyo na retired na pero hindi nakaipon. Ano po? So yun po yung iiwasan natin ngayon. Paano ba talaga ako mag-iipon ng tama bago pa man ako mag-retire? So ayan po, why do we need financial education? Again, unang-una, wala po akong pinatatamaan uli. Ano po? Wrong money mindset. Tingnan po natin yung mindset natin about money. Tama po ba? Yung pong ibang mga Pilipino, ayoko pong may tamaan, ano po, baka inisip nyo, okay na ako coach, pagka kumakain ang pamilya ko 3 times a day, o kaya ayokong maging mayaman, kasi baka sumama ugali ko, o kaya ang dami nating mga dahilan or mindset na mali about money. Bakit po sinasabi nating mali yung iniisip natin ayaw natin yumaman? Dapat po ang iniisip natin, ang pera ay resources. Ano po, ito ay isang means or pwede natin siyang gamitin para tulungan natin ng ibang tao. Tama po ba? And that's the reason bakit tayo nagpapakahirap magtrabaho sa abroad, dito sa Pilipinas, di ba po? Kung nag-a-agree kayo. Kasi gusto natin talagang hindi lang basta yumaman, gusto natin, mahal natin ang pamilya natin. So, tingnan natin, ako ba ay may wrong money mindset? Sabi kasi dito, many people believe that financial education is only for the wealthy. Naku po, hindi po nag-aral ng financial education. Akala ay pangmayaman. Pero in-encircle ko po itong nasa libro natin. Yung nasa likuran ng libro mismo. Sabi niya, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Kaya po, pagka hiningan kayo ng bayad dito sa webinar na ito, naku, mali po. Joke po libre po itong seminar natin, okay? Isa pang wrong money mindset. Wala po uli akong pinatatamaan. Ayan, kita nyo na yung nasa ilalim, loan, ano po. Many believe that the solution to financial challenges is borrowing money. Naku po, na-challenge ang bulsa ng hiram lagi ng pera. Ano po yung ating sa Tagalog, yung borrowing money, syempre po utang. Aray, mas masakit. Ano po, mas masakit sa tenga or naglo-loan. Isa pang wrong money mindset, ayan na, lottery po nakita nyo, no? Some even rely on luck. Di ba po? Coach, kasi baka baka sakaling tumama ako. Yan, di ba? Baka sakaling tumama daw ng jackpot. Pero sabi nga natin sa IMC, ang formula para tumama sa loto ay tatamaan ka rin ng kidlat 2 beses. Di ba po? Meron po bang tinamaan dito kahit isang beses lang? Baka po wala pa. Kung meron man, dapat may isa pa. Tatamaan pa rin kayo ng isa pa para tumama sa loto. Pero of course po, sabihin na nating tumama ka sa loto. Na-hit mo yung jackpot. If you are not financially educated, still, mauubos niyo po yung pera niyo. Madali lang pong ubusin ng pera. Alam po yan ng ating mga OFW. Ano po? Okay, another wrong money mindset. Many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. Tingnan niyo po yung inyong mga kasamahan ngayon. Sa bahay, sa community, mga kasamahan niyo dyan sa abroad. Ito bang mga kasamahan po natin ay mga tao na naniniwala din na dapat tayo mag-prepare sa kinabukasan natin? O sila yung tipong ikaw ay matipid tapos sila ay magastos, napapagaya ka tuloy, yan, hindi ka tuloy nag-ipon. Okay. So yung sinasabi po natin, nakakahawa po yung community na ating ginagalawan. Ibig sabihin po nun, tingnan po natin, although hindi po tayo namimili ng pakikisamahan, mas maganda daw po yung gusto nyo maging successful, you go to or you should be with successful people too. Di ba po? Yung tipong talagang hihilahin tayo sa maganda. Okay, kaso nga po, ito po yung mga maling akala natin. Again, wrong money mindset. Kaya kailangan natin ng financial education. Sunod po na reason, low savings and high debt. Aray ko, dyan po ako tinamaan talaga. Di ba po? Wala tayo masyado naipon. Tapos, naipon natin ay debt. Di ba po? Utang. Aray, ang sakit talaga pagka Tagalog. Debt
Sounds like death, di ba po? Nakakamatay daw ang utang. Alright, sabi po dito, many people use their credit cards as emergency fund. Naku, no na no po yan. Dapat po ang ating mga credit cards ay alam nating i-manage. Okay, mamaya po pag-usapan natin yan. Ang sunod po natin, the same reason, most people don't know how to manage their debts. Yan, hindi na manage ang ating utang. Ayan, parang tayo na yung minamanage ng utang. Nagiging pabigat na sa atin yung ating obligation para bayaran yung utang natin. And yan, nagiging taga-London na rin tayo. Gusto mong pumunta dyan, pero di ba? Matik, kahit hindi pa pumunta ng London, nagiging taga-London na. Dito, London. Yan. Okay. So, ang na-accumulate, puro utang, hindi na nakakapag-invest. Okay. So, sunod, yan po yung mga factor kaya tayo nahihirapang mag-retire. Nababaon tayo sa utang. And lastly, nagsisave ka nga, baka maling paraan. Okay? So, saving the wrong way. Ayan, tuloy. Nabagsak yung ulo sa laptop. Okay? Nagtrabaho daw po ang maraming tao 20 to 30 years, pero hindi sila naging successful. Isa lang po ang dahilan, nakalagay po dyan, they did not know and understand the power of investing correctly. Ayaw po nating mangyari yan na sobrang nagpakahirap tayong magtrabaho, walang nangyari. Ano po, dahil lang sa hindi pala natin inaral, hindi natin naintindihan paano siya gagawin ng tama. At ito po yung goal natin for tonight. Alamin ang tama, ano po, ayan pa, saving the wrong way. Ang daming Pilipino na ginantimpalaan ng bonus or 13th month. Meron pang 14, 15, 16th month. Ngayon lang po medyo nagsumasablay kasi pandemic na, crisis. Ano? Pero ito po yung sinasabi natin, saving and investing 5 years worth of 13th month pay or at least 100,000 nakapag-ipon ka. Parang 5 taon lang hindi mo ginalaw yung bonus mo. It can turn millions upon retirement. May if po dyan, if only we all know how to save and invest the right way. So laging ang gusto po ng IMG, tamang paraan ng pag-i-invest at pag-save. Kaso nga lang po, nasa ilalim, hindi natin alam ang tama. That is why, pag-uusapan natin po ngayon ang financial education. Ika nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Wala siyang sinabi na kailangan mo madami ka agad pera. Okay? Kailangan alam mo yun kung paano palaguin yung pera, financial literacy or education. Okay? Handa na po ba kayo? Ayan. Pag-usapan pa rin po natin ito, isa pang good news. Ay, sorry po, bad news pa pala to. Bad news po yan kasi long-term effect ng pagiging ignorantes financially. Yun po ang manifestation po niyan or ang kakikitaan natin ng epekto niyan ay ang mga senior citizens natin dito sa bansa. 30% sa kanila forced to work. Siyempre po, wala silang choice kundi magtrabaho pa rin kasi wala nga po silang naipon. And at the same time, dependent yung 40% sa kanila, sa kanilang children na ayaw nating mangyari sa mga anak natin na tayo ay magpapakargo sa kanila. Okay? Na sila yung gagawin nating retirement fund, wag po nating gawin yun. Ano po, lalo pong maghihirap ang mga Pilipino. Hindi sila, ang mga anak natin hindi makakapag-focus sa kanilang pagpapayaman. Okay? Payamanin natin yung sarili natin para yun din yung ipapamana natin sa mga anak natin. At sila rin magpapayaman sa kanilang mga pamilya. 20% ng senior citizens natin are abandoned. Which means po, ayan, malungkot pa rin, ano po, iniwan ng family. Pero come to think of it po, kung kayo po ba ay mayaman, kasi ako kanina, meron akong nakilala, pumunta ako sa isang bahay na single po siya and malapit na siyang mag-senior, pero kita ko ang masaya siya eh. Bakit po? Madami po siyang pera. Ano po? Ang daming tumutulong sa kanya. Sabihin na natin po, that's the reality of life. Ang dami niyang pwedeng bayaran eh. Na ito, itong gagawin mo. Ito, ang saya niya eh. Kasi there's somebody who's taking care of her kahit pa nasa mga abroad yung mga kapatid niya kasi nga po madami siyang pera. Okay? So, parang ganito po yan. Ano bang gusto natin? Madami tayong pera? Pagkukumpulan tayo, ano bang ibig sabihin nun sa English? Yung what do you call that, binibisita tayo ng mga kamag-anak natin. Yun po talaga ang reality eh.
or iniiwan tayo kasi wala naman tayong savings. Okay, so yun po yung, I hope na naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. And then 8% are pensioners. So medyo maliit na po ang what do you call that, slice ng pie chart. Ano po, ibig sabihin, napakakonti lang ng mga pensyonado, pero wala po talagang pensyonado na nagsabi sa amin na masaya sila kasi nga po, kulang pa yung pensyon nila sa kanilang maintenance medicine, and only 2% are financially free or financially independent. Ang challenge ko po sa inyo na nandito, bago po tayo mag-senior citizen, ano po, pataasin natin yung 2% na yan. Gusto natin lahat ng nandito maging financially free. Yung tipong money working for you, hindi nyo na kailangan magtrabaho, di ba po? Yung inyong automatic money machine na, yung nagtatrabaho para sa inyo. Pag-uusapan po natin yan for tonight. Ang ibig sabihin lang po natin dito, with financial education, there is hope. Kahit nakita nyo yung mga bad news, may pag-asa po, lalo na sa pandemic, ngayon pong crisis. Ano po? So, let's start saving and building our future. Take control of your money. Hindi yung tayo yung kinokontrol ng pera. Dapat tayo po yung boss ng pera natin. Okay? Ayan, ano ba? Kanina pa ako nagsasalita. Coach, ano ba talaga yung mga key financial concepts na kailangan nating malaman para makagraduate na kami dito sa webinar na ito? 4 lang po yan. Yan po ang good news natin. 4 lang. Pwede na tayong yumaman. Ano-ano po yan? Building solid financial foundation, X-curve, the abundance formula, and the power of compounding interest, or what we call the rule of 72. So simulan na po natin. Okay? So concept number 1, the building blocks of a solid financial foundation. So parang ganyan po, ano, hindi po ito pyramiding, ha? Baka iba, ay parang pyramid. Okay. Ito po yung sinasabi natin. Ayan. Maggagawa tayo ng napakatibay na financial house. At para magawa natin yun, kailangan matibay ang pundasyon. It starts with healthcare, life protection or insurance. Dapat na ma-manage mo yung utang mo, may emergency fund ka, at of course may investment. Dapat po may order of priority. Siyempre po ang priority, hindi yung bubong. Ano po, ang bubong yung investment. Ano po, siyempre ang priority natin yung pundasyon. At katulad ng paggagawa ng bahay, dapat matibay ang pundasyon. Pero ang tanong ko po, what is your situation right now? Picturean nyo po yung solid financial foundation para mas maaral pa natin. Pero ano po, nasan po ba kayo? Nasa kaliwa o nasa kanan? Kung nasa kanan po kayo, pag-uusapan natin kung totoo bang yung 5 yan ay solid na para sa inyo. Kasi po, maikwento ko lang po ng mabilis. Bakit kami sa family ko, nung nakilala ko po si IMG, nandun po kami sa kaliwa. Pero una po, nasa kanan kami. Bakit kami napunta sa kaliwa? Okay? Nung nakita po namin si IMG, nakita po namin yung mali ng family namin. Ang tatay ko po ay 30 years sa Saudi. Yes po, isa po siyang OFW. At talagang hindi ko na pinangarap na sa family ko magkaroon pa ng OFW kasi sobrang na-shock po ako. Madami po kaming pera. Yes, kompleto po kami. May healthcare, may insurance, walang utang ang nanay ko. Ngayon po, madami na. Okay? May emergency fund po kami. Napakadami niyan. Napakadami rin po investment. Hindi po sa pagmamayabang, modesty aside. Ano po. Ang sinasabi ko po, bakit po kami napunta sa kaliwa? Nagkamali lang po kami ng pagbili ng tamang healthcare, ng tamang insurance. Wrong decision po. So bakit po nagkaganon? Nung bumalik po ang tatay ko from Saudi, after 30 years, naubos pong lahat ang aming investment. Bakit po? Nagkasakit po siya, meron po siyang Parkinson's disease. At dahil nga po mali ang desisyon namin ng pagbili ng healthcare at insurance, hindi po namin siya nagamit sa kanyang pagkakasakit. At the same time, unang-una po dito sa Solid Financial Foundation, unang-una po namin kinain or inubos sa kanyang illness or sa kanyang pagpapagamot ay yung emergency fund. So dyan po namin nakita ng family ko na tama talaga tong Solid Financial Foundation kasi nung naubos po si emergency fund, ang sunod mo nang uubusin, investment. Take note po, tatay ko lang po ang nagkasakit sa amin. Nung naubos na po yung itaas, syempre hindi na namin nagamit itong pundasyon ilalim. Sunod na po talaga utang. Kasi ubos na po eh. So talaga pong ang investment hindi po enough para po talaga kayo yumaman. So kailangan po may protection sa ilalim. So bad news na naman po yung sinabi ko. Okay? So ayan po. Ang sinasabi natin dito, how do you really build as
a rock solid financial foundation. Kasi nagfe-fail po yung mga tao talaga kasi weak financial foundation katulad ng naranasan ng family ko. Ano po? Sabi po ni Boss Rex Mendoza, siya mismo yung ating investment guru, yung ating mismong mentor sa pag-i-invest sa mutual fund. Siya po mismo nagsabi, protection muna bago mag-invest. Or you don't have the right to invest unless you are properly protected. Napakatama po nung sinabi niya. Now, let us understand how money works. Okay? Paano ba talaga, Ma'am Connie, nagtatrabaho ang pera? Kasi sabi mo kanina, pwedeng magtrabaho ang pera. So, how money works? May formula din po yan. Ayan, hindi po tayo magko-compute ha. Ang formula po para dyan, kasi sabi nga po natin, let's grow our money. So katulad ng halaman, kailangan ng itatanim mo money rin. Hindi po yung ang goal natin, gusto natin magkaroon ng apple, magtatanim tayo ng saging. Wala pong ganun, ano po. So dapat ano din yung binhi or yung seed, okay? So yung buto is actually money, kaya plus din po yan, okay? Ano yung sunod? Kailangan bibigyan mo ng time yung pera mo para lumago. Okay? Hindi yung bukas gusto mo nang kunin or next year gusto mo nang kunin. Hindi po ganon. Kaya po pag mag-i-invest, wag laging ang tanong kailan siya makukuha. Okay? Kaya nga natin itatanim siya. No? Wag munang iisipin ang bunga. Isipin muna natin paano siya magkakabunga. Okay? Now, positive, negative daw po yung rate of return. Ano po yan? Interest rate. Okay? Or interest. Bakit siya positive, negative? Tandaan po pag sinabing positive, parang kakampi ng pera. Negative, kalaban ng pera. So, ang interest rate pala ay pwedeng kakampi, pwede ring kalaban. So, kailan siya kakampi o kailan siya positive? Ibig sabihin po ng kakampi or positive, yung tipong nilagay mo yung pera mo, nagka-interest. Okay? Kanino yung interest? Sa'yo rin yun. So, papasok yung pera. So, that's positive, kakampi. Kailan siya nagiging kalaban? Inutang mo yung pera, pag binabayaran mo na may interest, sino magbabayad ng interest? Ikaw, di ba? So, negative. Palabas yung pera. Okay, kalaban. So, kailangan alam natin yung mga interest rates na pinapasok natin, okay? Dapat yung interest rate na yon can beat inflation kasi kalaban din yung inflation. Okay, kung ang inflation rate natin ay 6%, tapos nilagay mo ang pera mo sa investment na ang kita ay 4%, ay hindi po makakasakay sa inflation rate. So pag sinabi po nating inflation, bumababa ang value ng pera natin. So alam po natin yan, di ba po? Ngayon, ano bang mararating ng ating 100 pesos na? Di ba po halos wala na. Parang hindi na nga natutuwa yung mga estudyante natin na bibigyan mo siya ng 100 pesos kasi kulang pa. Di ba po? O even sa maliliit na bata, bigyan niyo po ng piso. Wala nang epekto sa kanila. Kahit po sa grocery store, wala na ring epekto yung 1,000. Hindi niyo mapupuno yung basket niyo. That is the effect of inflation rate. Okay? Or inflation. Negative po ang tax. Siyempre, kalaban natin yan. Minaminosan lahat yung income natin, kahit tumaas yung sahod natin, minus income tax. Okay, lahat po yan may minus kahit po talaga mamatay daw, may tax pa rin. That's estate tax. And that is equal to wealth. Kailangan natin maintindihan yung positive, negative. Increase natin yung positive, i-reduce natin ang mga negative. Ganun lang po kasimple. Okay? Now, ito po yung sinasabi natin. Okay, wealth creation. Sabi ni Rex Mendoza, si Boss Rex, sa kanyang libro, para daw po makapag-create ng wealth, 3 lang yung ifo-focus nyo. Mag-increase ka ng income, control mo yung paggastos mo, tapos paramihin mo yung surplus or sobrang pera mo. Di ba po? Ang ganda nung sinabi niya. Now, let's talk about money. Strategies ng mga mayayaman. Okay? Ang strategy po ng mga mayayaman, naku, kala ko po nung una komplikado. Pero nakakatawa man, sabi po ng mga mayayaman, ayaw kasi naming maghirap. Di ba po? Ang tindi lang nung sinabi nila. Akala ko sobrang sekretong-sekreto. Sabi po nila, kayo kasi may poor mindset kayo eh. PM kayo. Ang ginagawa nyo kasi, ayan, you spend money and save what is left. Priority pala ng mga poor mindset yung gagastusin muna. Saka na lang ako, coach, mag-iipon pag may tira. Ang tanong po, may tira ba? Lagi namang wala. Ano po? Okay, kaya wala ring savings. So they consider healthcare and insurance as expense. Poor mindset ka daw kapag ang tingin mo sa mga investment na ito ay gastos lang or madami kang rason, ma'am, hindi po ako kukuha ng hair or insurance kasi
bata pa naman ako, saka na po yan. Okay, yan. Dami nating mga dinidelay tungkol sa mga investment na to. Tapos, poor mindset ka rin. Kung work hard for me, nang alam mong source of income. Work, work, work. Kumis ka pala, no? Sabi nga, kaya yan. Friend kami, katulad ni Warren Buffett na nasa picture, ano po, we save money and spend what is left. Yun po yung iba. Ibang-iba sa mindset ng mga poor. Yan. Kami dati namin sa ito, kasi na priority na. Ang matitira, yun ang pagkakashin. So, matiisin pala, mga rich mindset, ano po? And then, para sa kanila, investment yung healthcare insurance. Ayaw nilang galan yung savings. Pag nakita ko, sabi ng mga rich, pag nakasakit ako, wala with po. Hayang healthcare ang gumastos. Something that happened to me, pag tayo galawin na, insurance ako. Ganyan kaganda po yung mindset ng mga mayayaman. They let money work for them. The only reason why they are saving, it's because they wanted the same savings or money to become their automatic money machine. Ako, pag-usapan natin yung automatic money machine kasi maganda kung pag-usapan niya tayo magtatrabaho. Pero ang tanong ko, ikaw nasan ka? PM ka ba o RM? Sige nga po, pa-chat nga po dyan kung PM or RM ko. Ako medyo natulog din kung meron nga pong RM po. Ayan. RM na po ngayon. Sige po. Ayan. Ang sunod natin po is another strategy ng mga mayayaman. Okay. Another strategy. Narinig nyo na po ba ito? X-curve concept. RM na po ngayon. Ayan, puro RM na. No? Ang sunod po natin, X-curve concept na. Napakaganda po nitong pag-usapan. Bakit po? Ito po yung mismong law na makakapag-increase ng ating wealth. Ano po? Meron pong dalawang linya. Yung green pataas, syempre kaya pataas gusto natin, pataas ang pera. The law of increasing wealth. Pero may kalaban po siya. Ayan, yung sumasalaber doon sa ating wealth curve. Responsibility, the law of decreasing responsibility. Ano pong ibig sabihin yan? Sa madaling salita po, habang tayo'y nagpapayaman or nagpapataas ng pera, nagpaparami ng pera, bumababa ang responsibilities natin. At gusto natin yan, bumababa ang responsibility. Ano pong ibig sabihin? From low savings, high savings ang goal natin. Para yung high responsibility, nung wala pa tayong masyadong ipon, nagiging low responsibility. Ganun po talaga. Kasi pag madami ka naman talagang pera, ang tingin mo na sa responsibility, okay lang yan. Maliit lang yan. Kunyari po, one responsibility is a bill ng ilaw. Ano po? Tapos kunyari yung bill ng ilaw mo, 20,000 a month. Diyos ko, tapos ang kinikita mo, 20,000 a month. Wala nang matitira, bill pa lang ng ilaw. Ano po? Pero kung may pera ka na 1 million, wala lang yung 20,000 bill. Di ba po? Kaya ano po yung mga responsibilities? Food, shelter, clothing, education, health. Dinagdag ko po yung another responsibility kung umuutang tayo. Ano po? Ang dami na. Pinadami ng utang. Okay? Pero simula po dun sa food hanggang dun sa health. Ano ang tanong ko po? Ano siya? Permanent responsibility o permanent? Wala na talagang choice. Permanent po talaga siya kasi kailangan natin siya habang buhay. Agree po ba? Ang sinasabi po natin dito, ang problema dyan sa permanent responsibility, yung income natin temporary. Ang tawag natin dyan, active income. You work hard for the money. May boss ka, employed ka, lahat ng income mo doon, ang tawag natin doon, active income. Bakit po problema? Kasi temporary nga po siya. Ang responsibility natin, permanent. So, paano natin tutustusan ang permanent responsibility ng isang temporary income? So, dapat pantay sila na ang income mo rin ay permanent. Ano pong tawag sa isang permanent income? Dapat ang income mo ay passive. So, pag sinabi po naman nating passive income, money working for you. May pera kang inipon, that's the reason why we are saving at kailangan high savings tayo kasi gusto natin pagtrabahuhin yung pera natin. Passive income. And that's the moment magiging permanent na yung ating income. Di ba pwede na tayong hindi magtrabaho kasi magandang pagtrabahuhin ng pera. Sabi nga ng mga coaches dito, alam ng mga coaches dito yan. Masarap pagtrabahuhin ng pera kasi hindi yan tumatanda. Sorry po pasintawi sa mga sorry po, ako po matanda na rin, 42. Okay. Hindi po nagkakasakit ang pera. Hindi yan mang-iiwan or hindi yan uma-absent, hindi yan nagrereklamo. That's how beautiful money is. So, ganyan po dapat ang mindset natin. That's why we need to save, okay? At magiging passive income yan kasi kailangan pa natin itong mga responsibilities na to.
Tama po ba? Tinanggal ko po yung utang ha, kasi dapat hindi natin siya dalhin habang tayo ay nag-i-invest at nagsisave. Ayan, wala nang utang pero dapat may leisure travel. So dapat ini-enjoy nyo yung buhay nyo. So the earlier na mag-retire kayo, mas maganda po, the better. So, pero hinighlight ko po dito yung health. Ayan. Kasi talaga po, dapat silang napapaghandaan natin. Kasi no matter how you take care of yourself, wala po talagang dadating tayo po ay nagkakasakit. Okay, so sabihin niyo po sa akin kung okay yung audio natin ha, para malaman ko po kung okay kayo yung pakikinig niyo sa akin. Okay, sabi po dito yung term na life, yung gitna niya napakalaking if. Kasi dalawa po yung if sa buhay. Okay? What if you die too soon? Okay? Ayaw po nating mag-volunteer, tama po ba? Hindi ko po itatanungin kung sino po ang mga mag-volunteer at wala po talaga mag-volunteer dyan. Okay? Ang sabi po natin dyan, what if you die too soon? And nung kinompute ng family, yung iniwan mong responsibility, ang laki, 3.5 million. Ang lakas ng iyakan po niyan pagka ganyan, di ba po? Iniwan natin yung family natin. Ilayo natin po ng malayong probability na kunin tayo ni Lord. Pero of course, hindi natin alam kung kailan yan. Kaya po dapat paghandaan natin yan. What if nga po, kinuha tayo ni Lord, meron 3.5 million tayong responsibilities na naiwan. Kahit ako po, iwanan ako ng 3.5 million na ako yung magbabayad. Ang lakas po talaga. Pahingi pong isang box ng tissue. Di ba po? So, it's a problem. And dahil mahal natin po yung pamilya natin, ayaw nating maiiwan sila ng ganyang kalakas yung iyakan nila. So, sabi po ni IMG, for every problem, there's a solution. That's why we need a solution for that if, that is life insurance. So, dapat po malinaw sa atin yung ating purpose, bakit tayo bumibili ng life insurance. Mahal natin yung family natin, expressing our eternal love to them. Ayaw natin silang mamoblema in case kunin tayo ni Lord. Ayaw natin na sila yung magbabayad ng 3.5 million na maiiwan nating responsibility. Kailangan may money na maiiwan sa kanila. So that is, again, life insurance for your family and loved ones. So that is the first if. What if, yung sunod na if natin, what if you live too long? Which is gusto nating mangyari. Ano po? Gusto nating mangyari yan kasi syempre, dyan tayo magbo-volunteer. Gusto natin mahaba pa yung buhay natin. Pero problema po yan. Bakit po siya problema? Kasi you stop working at the age of 60 or 65. Tama po ba? May mga responsibilities pa tayo eh. Tama po? Kaya po ang ating solusyon naman dyan ay investment plus protection. So ang ibig sabihin naman po natin sa investment na hindi po mauubos, di ba po? Money working for you. Yan. Ma'am Connie, po kayo. Naka-unmute po kayo. Yan. Okay na po. Thank you po. Okay. Naririnig ko yung sarili ko. Oh. Yan. Okay na po. Ayan, may napindot lang po siguro ako. Okay, sorry po. Alright, so continue po tayo. What if you die too soon? Who will take care of your family? The solution is life insurance. What if you live too long? Who will take care of you? The solution is investment and life long-term care. So yan po yung mga 3 major financial needs natin. Samahan niyo po ng emergency fund, kompleto na yung ating solid financial foundation. Okay, pag-usapan po natin yan. Kasi nga po kanina na-share ko na meron po kami talagang pinagkamalian na decision dito sa ating healthcare and life protection. Unahin po natin yung healthcare. Ang sinasabi po natin dito is ano ba talaga yung final test para malaman mo na maganda yung healthcare na ating
bibilhin, okay? Or i-avail. Ang isa pong magandang healthcare, may 4 na cornerstones. Unang-una, pag binili mo siya, you can use it for now. Ang tawag po doon, short term. Okay? So maganda po yun. Pero of course, kung hindi mo naman siya nagagamit, dapat nagagamit natin siya hanggat buhay tayo or hanggat until retirement. Ang tawag po doon, long-term care na din dapat siya. You can use it for later para maganda yung ngiti natin katulad ng mga seniors na nandito, nandito sa picture. So death benefits, ibig sabihin dapat it can serve as an insurance na rin. At kung hindi po natin siya nagamit, let's say we stayed healthy for a long time or hindi pa tayo kinukuha ni Lord, dapat may money growth. Ibig sabihin naman po niyan, lumalaki yung pera natin, hindi nasasayang yung ating binabayaran. Dito po sa IMG, wag niyo po isipin na, ay, pagbibilan kami ng Kaiser or ng healthcare. Para po tayong mga money doctors dito na nagbibigay ng prescription or ng reseta. Depende na po sa inyo kung bibili nyo yung nasa reseta, okay? Pero as a prescription po, ito po yung makakapag-complete ng financial solution natin. Yung sinasabi nating solid financial foundation. Okay, tanggalin ko kaya yung akin. Okay, yan. Yan. Healthcare, 4 po yan. Healthcare na siya, insurance, and then emergency fund na rin siya at investment. So, kompletong-kompleto na po siya. Hindi po katulad ng mga ibang products natin ngayon. Di ba po pagka iniisip natin na gusto ko ng healthcare, bibili ako, okay, gusto ko ng insurance, another bayad. Dito po, isang bayad na lang, kasama na po yung investment. So, 3-in-1 plus 1 na siya. Kung nag-iisip po kayo, magkano kaya ito? Okay. Again, hindi ko po kayo pagbebentahan dito. Bibigay ko lang po sa inyo yung idea ng kanyang presyo. Depende po sa age bracket. So, pwede nyo yung picturean, pwede nyo pong screenshot para po matanong nyo yung mga nag-invite sa inyo. Okay? So, ayan po yung mga popular plans. Ako po, ang favorite ko, K100. Yan. Bakit po K100? Kasi kahit ganyan po yung monthly niyan, makikita nyo po yung monthly, semi, and annual. Maganda po pag annual kasi 2 months kayo na di-discount. And at the same time, maganda po yung value yan after 20 years. 1 million na siya. Kaya favorite ko yung K100. Again po, pwedeng picturean, pwedeng screenshot para po matanong nyo yung mga nag-invite sa inyo about this. Kung gusto nyo po yan. Okay? And then, pag-usapan natin yung pangalawang pundasyon, which is life protection or insurance. Kanina sinabi na natin yung purpose of insurance para sa family natin yan in case we die too soon. And then para sa mga papag-aralin natin, and at the same time, to pay estate tax, kung may utang man, pwede po yan ang ating pambayad. Pero ito po yung tinuturo natin sa IMG. Dapat po alam natin ito. Facts about life insurance, madami pa pong types of life insurance. At ang cost po ng life insurance, wag po kayong magtataka na let's say 50 years old ka, ito yung binayaran mo, i-compare mo dun sa binayaran ng isang 25 years old, mababa lang talaga po siya. Kasi again, it is based on age or because the risk of dying is higher as you get older, also based on health. So again, pag tayo po ay merong sakit na, hindi na po talaga tayo na nag-grant ng mga insurance. So sabi ko nga po, the perfect time to buy life insurance for yourself is kapag hindi ka na wag mo nang hintayin mag-birthday ka pa uli kasi tataas talaga uli yung premium mo. Ngayon po yun, hindi na natin maibabalik yun dati. So as early as now or as young as possible, kailangan po makapag-start tayo ng insurance at doon sa healthy pa tayo para wala tayong issue doon sa health natin. And wag maniniwala po na merong free insurance. Baka po wala rin matanggap yung ating family kapag free insurance yung atin. Hindi tayo makakasiguro. And lahat po ng insurance ay mura lang. Ang tawag po natin dun sa murang insurance ay term insurance. Now, ang tanong, may nagtanong po kasi, Coach, bakit po yung insurance ko mahal? Yung nabili ko pong insurance mahal, Coach. Kasi po baka po siya VUL. Again po, lahat ng insurance ay maganda. Don't get me wrong, yung VUL po or Variable Universal Life, maganda rin po yan. Mahal nga lang po. Kaya hindi ko na po yan, kumbaga talagang ganyan po talaga siya kasi package siya or bundled. Bakit po siya mahal? Kasi ito po yung kabila, mutual fund, ito po yung inyong investment component. Ito po yung murang insurance, nilagyan siya or pinackage siya ng isang investment
okay, or mutual fund na ang magmamanage yung life insurance company. That's why, dito po sa IMG, ang recommendation natin, para mura lang. You just need to buy term insurance and kayo na mismo ang mag-invest sa mutual fund. Do it yourself. Pero kailangan nga po financially literate kayo. Kaya tuturuan namin kayo to do it yourself. How to really invest in mutual fund. Kailangan din po syempre discipline and again, know your options. Know what's suitable and affordable for you. Kasi gusto natin po mura muna lalo sa panahon ngayon. At katulad po ng isang healthcare, meron din pong 4 cornerstones ang pagpili ng magandang life insurance. Ang magandang life insurance daw po ay may protection and income replacement. Siyempre, may safety yung pera mo. And of course, tax advantage. Okay, kailangan po pag sinabing 1 million coverage, yun talaga yung makukuha ng family mo, 1 million din. And of course, growth. Yan, may growth yung pera natin, lumalaki habang hindi natin ginagamit. Ito po yung good news. Ayan, ang good news talaga dyan, murang life insurance. Another prescription namin mga money doctor. Ano po? Most 18. Most po ang tawag kasi multiple option, super term. 18 po kasi 18 years ka covered, super term kasi talagang mura. And multiple option, bakit po ganun? Pwede po kasing sobrahan nyo yung pera nyo. Or, ibig sabihin po, magkaroon ka ng savings component dyan. Do it yourself. Bahala kayo kung magkano idadagdag nyo or paano nyo siya dadagdagan. Anytime po pwedeng dagdagan. Anytime pwede rin kunin. Liquid po yung savings component dyan. Hindi siya nakalock. Now, i-discuss ko po ng mabilis lang. Kunyari po kayo ay 30 years old. Gusto nyo 1 million coverage. Ito lang po ang babayaran mo. Ang term insurance po, 5,710 a year. Uulitin ko po yung 5,710 na yan, yearly na po yan. Isang taon na po ang presyo niyan. Hindi po yan monthly. Ganyan po kamura ang term insurance. Kaya napakaganda po ng most 18. Saan po papasok yung savings? Kunyari po, 20,000 ilalagay nyo. Ang bayad nyo lang sa year na yun, 5,710 eh. So yung sobra po doon, magiging savings nyo na. Pwede siyang umanak ng 12% a year. Mamaya po pag-usapan natin the beauty of the 12% annual or yearly. So ayan po, picturean nyo po. Pwede nyo pong i-customize yan. Pwede nyo siyang gawing educational plan ng anak nyo, pwedeng retirement fund, depende po. Mag-usap po kayo ng taong nag-invite sa inyo dito or yung coach nyo mismo. Okay? So, pwede rin pong group life insurance ang i-appeal kung may sarili po kayong company or may kilala kayong company or employees, piso per day insurance, yan po yung coverage. Pag-usapan nyo po ng inyong coach or inviter. Napakaganda po niyang tulong sa ating mga kababayan. Okay? Now, ang tanong po, Coach, paano ba ako mag-compute ng life insurance? Dalawa lang po yung napakasimple. Income replacement formula and dime method. Hindi ko na po pakukomplikaduhin, okay? Una po, income replacement. In case wala kang ibang responsibility, computein mo lang yung annual income mo, i-multiply mo sa 10. Kunyari po, ang inyong monthly income 20,000 para maging annual siya times 12. Times 10 nyo lang, ibig sabihin, kung ganyan yung kinikita nyo monthly, ang kailangan yung coverage is 2.4 million. The money needed to work for you. Coach, bakit money needed to work for me? Actually, for your family yan. Kasi nga, insurance pa nag-uusapan natin in case we die too soon, yan ang maiiwan sa family mo. Needed to work for you. So, parang i-replace ka ng 2.4 million. Pero, ang tanong, Coach, bakit ganun ako? Bakit i-replace ako? Kasi parang ang bilis lang yan eh. Maubo, syempre, di ba po? At hindi nyo rin yan ma-check pag nasa langit na kayo, di ba po? Hindi nyo ma-chat yung family nyo na kung okay pa yung 2.4 million nyo. Medyo dito po tayo mag-focus. Kung naririnig nyo po ako at nagigets nyo ako, ano po. Bali, wala po talaga yung 2.4 million. Kahit po doblehin or triplehin nyo yun. Kung hindi po financially educated yung iiwanan yung pera. Yung family nyo mismo. The reason why we are campaigning for financial literacy dito po sa IMG, gusto po natin pati family nyo, hindi lang po kayo na nakikinig dito. Kasi po, mawawala po ng saysay yung 2.4 million na yun. Mabilis lang po yan ubusin. Kahit sa akin po nyo ibigay, mabilis ko lang po mauubos yan. Ano po? Now, kung financially educated po yung family nyo,
ano pong mangyayari sa 2.4 million nyo? Meron pa rin pong way para ma-secure nyo na hindi nila yan wawaldasin. Kahit hindi nyo siya i-chat, kung magka-chat man tayo sa langit, ano po. Now, ang gagawin nila dyan, i-invest. Okay? Ita-times natin sa 12, sa 10% na lang po, wag na sa 12. Make it conservative. That is 240,000. So, ibig sabihin, kikita yung 2.4 million mo ng 240,000, living on interest na yung family mo kung tinuruan mo ang pamilya mo ng financial education. So, hindi nagalaw yung 2.4 million. Beautiful. Ano po? Kumita pa siya ng 240,000. I-divide mo yan sa 12 months. 20,000 po yan. Kaya po siya money needed to work for you. Ni-replace ka ng iniwan mong insurance. Okay? That is if your family is also financially educated. Napakahalaga po na ma-share natin sa family natin itong IMG Financial Education. Okay? So, ayan po. Ngayon, lumalaki po ang inyong kailangang coverage kung meron ka pang ibang responsibilities katulad ng debt, mortgage, education. Nandyan pa rin yung 2.4 million. Kailangan mo naman ngayon, in this case, ng 5.9 million na insurance. Mas mahal na yan. Ano po? Kaya nga po sabi natin, dapat mapataas natin yung savings natin according to X-curve para mapababa natin yung responsibility. At pag bumaba na yung responsibilities natin, konti na lang yung ating insurance coverage na mabibili. At kung kaya na ng pera mo na maging insured ka, hindi mo na kailangan ng insurance. So, ganun pala po yun, coach. Ano po? Mas kailangan ko pala habang nagtatrabaho ako ngayon na madami akong responsibilities, mas kailangan ko palang bumili ng insurance. Yun po ang according sa ating financial education. Hindi yung pag madami ka ng pera. Baliktad po yung ating mindset. Pag madami ka ng pera, kahit hindi ka na bumili ng insurance kasi madami ka ng perang iiwanan. So, sa ngayon kung wala pa kayong iiwanang pera, mas kailangan yung bumili ng insurance. Okay? So, sana po malinaw yun. 3 na lang po, gagraduate na tayo. Debt management na po tayo. Okay, medyo mahapdi yung ating pag-uusapan, managing bad debts. Okay pa po ba tayo? Okay? So, managing bad debts. Coach, bad debt yan eh. May good debt pa? Siyempre po may good. Yan. Pag po umutang ka, nilagay mo sa something worthwhile or kumita or nag-income, yan, good debt yun. Pero pagka umutang ka, yan, nilagay natin kay SM, namili tayo. Yan, bad debt po yun. Okay? So, why do people fall on a debt trap? Bakit ba talaga tayo natatrap sa utang? Eh kasi naman po, coach, kasalanan po yan ng mga malls. Hindi po, kasalanan nyo po yan. Kasi ang dali nating matuwa or sumugod sa mga malls kapag may red nakalagay na sale, di ba po? So, ayan. Wala tayong idea na talagang may bad debt talaga. Okay, versus our good debt. So, why should we manage our debts? Bakit kailangan nating i-eliminate or burahin yan? Sabi nga po, death can turn into a disease. Nagiging sakit daw po yan. It could control your life. Di ba po? Parang hindi ka na talaga matali, hindi ka na makatulog. Yan. Diminish your happiness, hindi ka na ngumingiti. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung hindi na ngumingiti. Baka po maraming utang. Ano po? And limit your freedom. Hindi na lumalabas ng bahay kahit pa hindi na pandemic. Di ba po? Kasi baka daw po na si Manny nasa labas ng bahay. Si Manny Ningil. Yan, okay? Joke lang po ah. Okay, ayan. So let's change our money mindset na ang pera po is not the solution to every money problems. Okay, wag po nating gawing habit yung laging mangungutang tayo pag nasa challenge yung bulsa. Jobs are not permanent. Tamang-tama po yan ngayong krisis. Napatunayan po yan ng mga Pilipino na walang permanenteng trabaho. Do not spend money not yet earned. Huwag nyo ipangako lagi na pag sweldo ko ha, yung naging habit na po natin yun. And then, saving money is not saving for disasters. Yan po yung dapat nating maging habit, to save money. Okay? Wag po yung kaya tayo nagsisave kasi baka masira na yung bubong ng bahay ko, pagka bumagyo, dapat emergency fund po yun. Iba po yun. Okay? There is no one-time, big-time luck. Wag po tayong maniniwala sa easy money scheme. Kaya po tayo nai-scam. Gusto natin madali ang pagyaman, wag naman po. Ano po? So that's one time, big time luck. Okay. Now, sabi po ni Bench Santiago, isa sa mga head coaches natin dito sa IMG, if you want to get out of debt
increase income and simplify lifestyle. So ayan po, siya mismo nagsabi niyan, si Sir Bench. Okay? Yan. Ito po yung mga tips how to manage debt. Yan, 5 lang. No? Ano po? Unang-una, wag nang uutang. Nakakatawa po. Ano po? Para po makawala sa utang, wag nang umutang. Kasi yung iba, laging sinasabi, Coach, kasi ako, pag kumita, uutang. Bayad, utang. Bayad, utang. Eh, pagka nagbayad ka, wag ka nang umutang. Wag mo nang ulitin yung cycle. Kaya nagiging cycle kasi bayad, utang, bayad, utang. Okay. So, live below your means. Kung ano lang po yung kinikita natin, wag po nating itaas yung ating lifestyle. So buy only what is needed, change the habit of spending to the habit of saving. Kailangan talaga laging nag-iipon. Number 2, eliminate nyo na yung bad debts, credit card, no? Ano po, pay it full and on time. Instead, mag-cash ka na lang or debit card pero para maano mo, para maramdaman mo na humahapdi na yung iyong bulsa, 'di ba po? Number 3, ikaw din po maglilista. Hindi yung nagpapautang lang yung naglilista. So dapat daw po unahin nating bayaran yung mga high interest. Okay? And then also number 4, increase cash flow. Dapat po ay nililiquidate na natin yung mga non-income generating asset. Kunyari po, ang hilig yung bumili ng puro lupa. Tapos hindi naman nagkakaroon ng income. Benta nyo yung isa. Tapos bayad nyo sa utang nyo para masarap yung tulog natin. Di ba po? And then number 5, you get a coach. Don't be afraid to seek for help. Pag po alam na natin na medyo kailangan na natin ng tulong, dito po sa IMG, madami po tayong coaches. Free po ang magpa-coach dito sa IMG. Okay? So ayan, 2 na lang, gagraduate na tayo. Emergency fund naman po. Build emergency fund. So ano pong ibig sabihin niyan? Meron po talagang mga emergency scenario. Hindi po kasama ang panganganak. Ano po, kasi 9 months yan ginawa ng Diyos para mapaghandaan. Di ba po? Hindi siya emergency. Ayan po yung mga examples. Nasira yung sasakyan natin, nasira yung bubong ng bahay, binagyo tayo. Wag naman po masisira yung ulo natin dito kasi nawalan tayo ng trabaho. Masakit sa ulo po talaga yung mawalan ng trabaho. And then, may na-emergency na hospitalized, tapos yung ating mga appliances na sira, o kaya po meron tayong aalagaan na elderly or may sakit sa bahay natin. Okay? So, those are the potential emergency scenarios at para po tayo makabuo ng emergency fund, start saving at least 1,000 a month. Tapos kalimutan nyo muna, lagay nyo muna sa ATM or sa bank para madali nyo makuha in case of emergency. Pero ang powerful po, yung 3 to 6 months na equivalent ng total expenses nyo. For example po, nung kinompute nyo ang inyong monthly expenses sa family, ang ginagastos ng pamilya, let's say 10,000 a month ang gastusin. So para po magkaroon ng emergency fund na solid, kailangan po 3 to 6 months equivalent. So parang 30,000 to 60,000. Para po, let's say, in case of emergency, for example, nawalan ka ng trabaho, mabubuhay pa yung family mo, may magagastos pa yung family mo 3 to 6 months. Okay? Kayo po ba, isipin po natin mabuti. Ano po kaya, pag nawalan tayo ng trabaho, ilang months or gaano katagal pa mabubuhay ang family natin? Wag naman po yung one day na lang. Ano po? Okay? So dapat po ganun ka solid yung ating emergency fund, and at the same time, do not use our credit card as emergency fund. So paano ba talaga, coach? Paano kami magsisave the right way? So how do we really do it right? Okay. Now, ito pag-usapan natin. Bakit ganyan, coach, ang pag-uusapan? 4 months formula. Hindi pagyaman. Madali lang po kasi ito eh. Pag ito po yung sinunod nyo, talaga pong poor man. Okay? Magiging mahirap po talaga tayo. Madali lang, pero ito po yung pinakamadaling gawin. Take note po. Yung inyong income, lahat gastusin mo. Pag kulang pa, edi umutang ka. Negative. Yan. Kaya po talagang walang mangyayari sa buhay natin. Huwag po natin gawin yan. Pinakita ko lang po. Okay? Warren Buffett, sabi po niya, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Priority po talaga muna ang mag-save. Okay? Pay yourself first. Ito po yung magandang formula, hindi yung kanina. Yung income mo, itabi mo na agad yung 30%. So kung may 10,000 kang income, yung 3,000 itabi mo na for investment. Tapos yung 7,000 pagkakasyahin mo siya. Okay? So ayan. Ang sinasabi po natin dito,
yourself ha, hindi po ibig sabihin yung present self. Ibig sabihin po niyan, your future self. Yan. Dapat po yung investment nyo ngayon, isipin nyo, may investment ba ako na mapapasalamatan ako ng future self ko ngayon, na meron akong panghanda para sa kanya. Okay, yun po yung tanong dapat eh. Alam niyo po, may mas maganda dito. I-modify natin ng mas maganda. Ang tawag po natin dyan, abundance formula. And in this way, mararamdaman nyo po na sobrang ang blessing, hindi nyo na alam saan nanggagaling. Of course, galing po kay Lord dyan. Pero ito po yung ibig sabihin natin. Abundance formula is 10, 20, 70. Huwag po kayong magagalit, hindi ko naman binawasan again yung 70%. Kasi kanina baka galit kayo, naku, binawasan ni ma'am yung expenses, 70% na lang. Hindi ko pa rin po binawasan dito. Minodify lang natin yung 30%. Kasi of course, 20% lang po ilagay natin sa investment. Kaya po siya tithes, di ba po? Tenth, di ba? Ikasampu ng ating blessing na natanggap, ibalik natin kay Lord. Ano po, kung nasan man kayong church, i-donate natin yan. Tithing po talaga ang tawag dyan. Tumulong tayo sa iba. Okay? Reach out to other people. Alam niyo po talagang, dyan po talaga, sobrang nabibless kami. Nung nalaman po namin itong abundance formula kami ng asawa ko, hindi po namin alam kung paano dumadating yung blessing. Kasi dati, malaki yung kinikita ng asawa ko, pero hindi kami nagtatights. Ano po, pagka sa church namin, barya-barya lang, kumakalansing sa ano sa basket. Sino po ba dito yung Catholic? Sabi nga sa akin na mga coaches natin, Connie, ang pinakamatunog sa langit ay yung walang tunog sa basket ng donation. Pero yung walang tunog sa basket, yun ang pinakamatunog sa langit. So again po, tithings 10% kasi we're giving it back to the Lord. Kasi siya rin naman ang nagbigay sa atin ng lakas ng katawan para magtrabaho. Yung mismong trabaho natin, that's also a blessing coming from the Lord, and everything that we have. So kailangan ibalik natin to give thanks. Ano po? And in that way, hindi natin talaga uh, maiisip saan ba nanggaling itong mga susunod dumodoble or nagiging times 10 yung blessing. Ano po. So again, 10, 20, 70, ang ating mahal na Panginoon ay talagang pag nag-bless sa atin ay siksik, tiklig at umaapaw. Okay, so 10% tithes, 20% investment, and 70% expenses for the abundance formula. The 10, 20, 70. So how do you practice? Naku, yan po, coach, ang mahirap eh. Pag ipapractice na natin eh. Madaling sabihin, di ba po? Pero mahirap gawin. Ayan. How do you practice paying yourself first? Ayan, baka po pagka um, bumibili tayo ng mga bagay, aminin niyo po purpose ba o forma? Kailangan mo ba yan? O gusto mo lang yan? Classify your needs and your wants. So, madami ka na palang bag, bakit ka pa bibili ng mahal? Ano po? Pero syempre, kung madami ka ng pera, kinurot mo lang sa pera mo yan, sige, go ahead, bumili ka, kumbaga. Pero so, kung ngayon na dinadakot mo yung pera, kunyari po, 20,000 yung bag na yan, 20,000 din yung kinita mo, dyan mo lang nilagay. So, that's dakot and kurot principle. Ano po? Pero kung kurot lang, yung 20,000 sa'yo, sige lang, ano po, pwede naman pala. Okay? So, yun po, isipin natin bago tayo bumili ng ating mga bibilin. Baka mamaya, marami ka ng relo, pare-pareho lang naman ng oras yan, o kaya cellphone, ano po, lagi ka naman mag-upgrade or nagsha-shopping ka lagi. Isipin po natin kung saan pumupunta yung pera natin. Let's go back to the basic also. Reduce, reuse, and recycle. Zero waste, no? Ang dami mong binibili, tapos meron kang palang pwede pang gamitin, huwag mo na munang bilhin. So, yun nga po yung pagkakaiba ng needs and wants eh. Yung tipong malalaman mo daw kung need mo lang to, kung tipong iisipin nyo mabuti. Ito pang bibilin ko, pag hindi ko ba binili, mamamatay na ba ako? So, pagka hindi mo siya nabili, at mamamatay ka na, di ba? Ibig sabihin nun, kailangan mo yun. Kailangan mo siyang bilhin kasi mamamatay ka pag hindi mo binili, di ba? Pero pagka yung isang bagay, eto ba, kasi sinabi ni Coach Connie, pag hindi ko ba ito nabili, buhay pa ako. Okay? Ibig sabihin nun, pag hindi mo siya binili at buhay ka pa, ayan, want mo lang po yun. Okay? And of course, isipin natin, cut the little expenses. Sabi nga po, remember, your 33 pesos per day can go a long way. Kunyari, 33 pesos na kung ano man dito, ano po,
Actually, napakaliit po niyan, pero ang buo nagsisimula sa barya. Ika nga ni Benjamin Franklin, a small leak can sink a great ship. Totoo naman po, di ba po, kahit malaking-malaking barko yan, basta may butas yan, kahit maliit lang yung butas, dadating siya sa point na babagsak. Sorry, hindi pala babagsak, lulubog. Okay, lulubog po yung barko na yun. Ganun din po ang bulsa or wallet natin. Kahit gaano kakapal yan, tapos hugot ka ng hugot, palabas ng palabas yung pera. Talagang may leak yung wallet mo, ayan na. Hindi na po talaga yan magtatagal. Ninipis din yung inyong yung inyong wallet. Okay? So ayan po yung pagpa-practice natin ng paying yourself first, yung apat na yan. And understand where your money goes. Mag-invest ka sa tamang asset, sa tunay na asset. Ano ba pag sinabing asset? An asset is anything you buy or have that puts money in your pocket. So, pagka hindi nagbibigay ng pera sa'yo, hindi yan asset. Tingnan nyo nga po kung nagbibigay ng pera sa inyo yung inyong katabi. So, sorry po, joke lang po yan. It doesn't apply to people. So ganun po yan. Pagka may binili kayo na hindi naman nag-i-income, hindi income generating, hindi po asset yung matatawag dyan. Example po, condominium. Let's say si condominium binili mo, tapos wala naman nakatira, okay? Wala namang income, so wala rin. Hindi po talaga siya, hindi po talaga siya magiging asset kasi wala namang income na binibigay sa inyo. Okay? So another one, saving is good but it's not enough. Bakit po ganun, coach? Ano ang aking ipon parang hindi ako yumayaman? Siguro hindi mo pa na-harness o hindi mo pa alam itong rule of 72, yung ating power of compounding interest. So sabi ni Albert Einstein, hindi natin pwedeng questionin yung formula na yan kasi genius of all times yan. Ano po? The rule of 72 states that 72 divided by annual interest rate equals the number of years to double your money. Okay, now ito po yung tanong ko. Kapag ang annual interest rate ay 1%, sa bangko po yan eh. Kasi alam naman po natin na ganun kababa ang bangko, di ba po? Less than 1% pa nga po. Sabihin na natin 1% sa bangko. Baka po hindi alam ng iba na ganun lang kaliit yung interest rate. Any number divided by 1 is the number. Ano pong ibig sabihin po? 72, i-divide mo doon sa 1% kasi dyan mo nilagay yung pera mo, 1% interest. Ano po ang sagot? Sige nga po, i-chat nga po natin. 72 divided by 1. Sino pong mathematician dyan? Tulungan nyo nga po ako. Baka po may nakakaalam. Kasi 1% nga daw po sa bangko. 72 divided by 1 equals, tsadan! Naku, wala nang nag-chat-chat. No? Pakichat naman po ng sagot. 72. Tama si Danica. Thank you. No? Hi, Danik. 1 ang ating interest rate. Ibig sabihin, 72, tama yan. Miss Reggie, 72 years bago pa dumoble ang pera mo kung ilalagay mo sa 1%. Meaning po, kung 20 years old ka na naglagay ng 1 million, congratulations, magiging 2 million yan after 72 years. And that is 92 years old ka na kung 20 years old ka. Okay, congratulations. Now, ayaw natin sa 1%. Okay, lagay natin sa mas mataas. Okay, 4%. 72 divided by 4 equals 18. So, money doubles every 18 years. Pagka 4%, nilagay mo. So, mas maganda yan kasi mas mabilis, no? 18 years. So, kung 29 years old ka, katulad ko, yan, pinabata ang sarili. 100,000 pera mo, nilagay ko sa 4%. Kaya ako po yan. After 18 years, 47 years old na ako, times 2 na siya. 200,000 na. Maganda po yan kasi talagang 47 years old, no? Buhay pa tayo niyan. 65 years old na ako, another 18 years, doble na ulit. 400,000. That is if nilagay mo sa 4%. What if nilagay mo sa isang mutual fund na may 8%? Aba, mas masarap yan, doble, no? 9 years to doble yung pera mo. Mas mabilis. What if diyan ko naman nilagay? The same age, the same money, at the age of 65, millionaire na ako. 1.6 million. Again, nilagay ko lang siya sa mas mataas na interest rate. Mas dumoble siya ng mas mabilis. What if yung pinag-uusapan natin mutual fund, 12%? Using the rule of 72 equals 6. 72 divided by 12 is 6. So every 6 years pala dodoble pag nilagay ko ma'am sa 12% sa mutual fund. Yes. What if nagbago isip mo? Nilagay mo dyan, 29 years old ka, the same money, the same age,
magkano na ang pera mo? Nababasa niyo po ba ang nababasa ko? Ayan, 6.4 million, 16 times compared sa 4%. 'Di ba? Kung kayo po ay pumunta sa bangko, inoferan kayo ng bangko ng 4% time deposit. 'Di ba po? Kinompare nyo dun sa kaklase nyong financially literate, nilagay niya sa 12%. Nagkita kayo noong kayo'y nag-retire ng 65 years old. Eh magtataka ka kasi pareho lang kayo ng inipon na 100,000. Putal lang ng pera niya, yung pera mo. Ganyan po actually yung bangko. Na kanino yung 6 million? Nasa bank. Kasi ang gagawin po ng bangko, yung 100,000 na i-deposit nyo, ilalagay niya sa 12%. Again, kung pinakakuan ka ng bangko ng 4%, ibabalik niya sa'yo at the age 65 yung putal. Kanila yung 6 million. Pero warning po huwag magagalit sa bangko. Kasi sila po financially educated institution. It's a business. Kaya po maraming bangko na mayaman. Kasi alam nila saan ilalagay ang pera. That's why tayo ngayon nag-uusap kasi we wanted you to know saan talaga siya ilalagay at paano siya gagawin. Okay? So this is very good for everybody. Pero yung sinasabi ng iba, Coach, paano kung wala akong 100,000? O sige, mag-start tayo ng 100 pesos a day. Okay? Yes, pwede rin po tayong maging millionaire. Talaga, Coach, kailan ako magiging millionaire pagka nag-save ako ng 100 pesos per day? 30 years. Yan. Ay, ang tagal. Ang tagal. Of course, 1 million yan. Computin nyo po. Sa 30 years kang nagpa-per day ng 100 kay savings. Now, dito kung titingnan nyo, 1 million pa rin kung nilagay mo naman siya sa savings bank no, after 30 years. Halos hindi gumalaw, hindi pa naging 2 million. Pero kung nilagay mo sa 12%, ayan po 10 years, almost 700,000 na. 20 years, multi-millionaire ka na. Mas madali kang yayaman. Ano po? Kasi nilagay mo sa 12% eh. Kung 30 years din yan, katulad nung pag-iipon mo under the pillow, 10 million. Multi-millionaire, lalo na pag 40 years, no? 34 million. Eh coach, ba't ganun? Hindi nag-ipon ako sa under the pillow, nilagay ko lang talaga sa ilalim ng una. No? Hindi talaga mag-i-interest yan. Kasi nga 0% doon, wala. Yung lalagyan mo sa ilalim ng unan, hindi na nag-interest, pinag-interesan pa. Di ba? Nanakaw pa. Ang sakit naman nun. Okay, so those who harness the power of compounding interest wins. Yun. Kailangan mag-start ka ng early. No? Siyempre, wag na natin ibalik yung nakaraan. Ngayon, mas magandang mag-start ka as early as now. Kasi those who start early wins more. Okay? So, time is really of great value. Now, sabi ng mga anak ko, mama, hindi naman namin pwedeng ipunin yung 100 per day kasi nga wala naman kaming baon ngayon, pandemic. Okay, sige. 20 pesos per day. Sige, bigyan ko po ng 20 pesos per day ang mga anak ko. Invest consistently plus long term, yun po dapat ang formula. Magiging 2 million yan in 30 years. So kung meron akong anak na 14 years old, at the age 44, kung hindi siya absent sa kanyang per day na 20 pesos, kasi consistent daw dapat, in 30 years, 2 million na po yun kung ilalagay natin sa 12%. Paano pag ang tanong, Coach, paano pagka gusto ko 10 years, meron akong 1 million? Sige po, lakhan natin yung savings per day. That's 200 pesos per day kasi gusto mo mas mabilis. Okay? Ang tawag po natin dito sa chart na ito is wealth calculator. Again po, wealth calculator, pwede nyo po siyang i-google. Mas madami kayong makikitang wealth calculator. Medyo complex nga po. Ito po, pinasimple lang natin. Okay? So, bottom line, kahit maliit lang po yung savings, magiging multi-millionaire pa rin kayo. Basta susundin nyo yung formula sa taas, invest consistently plus long term. Dapat po long term, hindi yung next year, coach, kukunin ko na yung pera ko. Naku, hindi talaga aanak yan. Okay. Mas maganda yung lalagay mo yung pera mo. Kalimutan mo muna. Okay. Saka na yan pagka yung magre-retire na tayo. Okay. Retirement tayo ngayon. Now, meron pa rin mga pilosopo. Ang sabi po sa akin, coach, wala talaga kaming pagkukunan eh. Yung pandemic ngayon, crisis ngayon. Pero nung tinanong po namin sila, where do you get the money to invest? Tutulungan namin kayo. Isipin nyo po yung lifestyle nyo. Ang tanong, nagso-soft drinks ka ba? Magkano yung soft drinks mo araw-araw? Nagkakape ka ba? Magkano yung kape mo araw-araw? Sorry po baka may tinatamaan na. Naninigarilyo ka ba? May bisyo ka ba? Alak? Diba? Nagluluto ka ba lagi? Magastos ka pa sa phone bills mo? Gumigimik ka pa ba? Or lagi kang nagpapa-take out? Or nagpapa-deliver ng pagkain? Hindi ka nagluluto sa bahay? Okay? Hindi ka ba matala sa buhok mo?
Yung straight na buhok, kukulutin, yung kulot, straight. Okay? So ano po ibig sabihin ko? Kung nagsa-soft drinks ka araw-araw, kunyari 50 pesos per day, budget for your soft drinks. Monthly, 1.5 yan. In a year, 18,000 siya. Di ba? Sasabihan mo yung coach mo na wala kang pang-invest na pera pero nandun pala sa soft drinks. Ang soft drinks na yan, pag tinigil mo in 20 years, 1.5 million. So mamili na lang tayo. Diabetes from soft drinks or 1.5 million. Di ba po? Coffee, di ba po? Nervios o 1.8 million. Ang dami na pala natin na palampas, oh. Puro millions yan after 20 years. So dapat po na i-share din natin to. Now, it's a matter of decision. Bisyo ba o investment ang gusto mo? For 4.8 million ba o this is in 20 years? Suffer now or suffer now. Enjoy now or suffer later. Okay? So, dito po sa IMG, madami talagang nagbago na. Madami na hindi umiinom at naninigarilyo. Okay? Kasi gusto nila talaga mag-prepare sa future. Another one, gadget or asset. Yung 50,000 mo, baka ibili mo lang ng gadget after 40 years, wala na siyang value. It just took money from your pocket. Pero yung 40 years na pinatulog mo yung 50,000 mo, it's 5.9 million. Even in 30 years, 1.8 million yun. 20 years, kalahating milyon na yun, mahigit. Ganyan po katindi yung power of compounding interest natin. It's a matter of decision. Okay? Now, let's grow our wealth through investment. Let's invest with a purpose. So, hindi lang basta invest lang tayo ng invest. Kailangan pinagpaplanuhan yan. Magkano lalagay mo sa healthcare, sa retirement mo, sa education ng anak mo, of course, your dream house, dream car, and your dream vacation. Okay? So, dapat po kasama yan. And if you love yourself, you need investments. Ano po yung mga investments na sinasabi natin? Ka-graduate na tayo. Okay? Ayan po, wealth management guide. It's medyo technical, pero sasabihin ko lang po sa inyo, ang bottom line dyan, goal versus vehicle. Yan. Ang goal po yung patutunguhan nyo or destination. Anong ginamit mong sasakyan? Okay? Kung from Tarlac, papuntang Batangas, naglakad ka lang, naku, tagal pa bago makarating. Pero makakarating din, di ba po? Okay? Ang sinasabi po natin dito is, depende po yun kung saan nyo isasakay yung pera nyo. Di ba po? Ang sinasabi rin po natin is, depende kung saan ka sasakay at kung magiging mabilis ka dun sa destination mo. So, kung lalakarin mo ang Tarlac papuntang Batangas, di ba po? Matagal. Pero kung may sarili kang sasakyan or may chopper ka, mas mabilis. Yun po yung sinasabi natin dito. Your goal versus the instrument or vehicle. So, dapat, pag emergency fund, ang duration yan, immediate, very liquid dapat yung pera mo kasi emergency fund, anytime dapat pwede mo makuha. So, dyan po papasok yung deposit sa bangko or money market sa ating stock market. Okay? So, and the rest, kung meron tayong long term, ayan po yung ating mga vehicle. Okay? So, pag-usapan natin yung mutual fund. Kanina ko pa sinasabi yung mutual fund. Coach, how does mutual fund work? Bakit ba nandyan si Jollibee, si Ayala Land? Malalaking company yan ha. Nandyan si SM, nandyan si Meralco. Kasi po, dyan po talaga natin ini-invest yung pera natin. Okay? Pag-usapan natin paano siya. Investor tayo, ang atin po mutual fund, pooled money. Kaya po siya maganda kasi sumasakay tayo sa mga iba pang investors. Kahit 1,000 lang yung pinag-umpisahan mo, tapos sa kanila 1 million, 100,000, isasama yung pera mo. Okay? Sino magmamanage? Meron tayong fund manager na mag-i-invest sa securities. Securities po ang tawag natin doon sa malalaking companies. Okay? And then magge-generate siya ng income at yung income na yun, ibabalik sa atin. Okay? Pag binalik yun sa atin, kayo na ang tatanungin. Iko-compound nyo ba? Kaya po tayo talaga nag-usap ng compounding interest. Iko-compound nyo ba? Yung tipong hindi nyo siya gagalawin, bahala na uli si fund manager na bumili pa uli ng shares out of your income. Doon po magko-compound yung pera natin. So that's the beauty of Rule of 72. Now, anong benefit po ng mutual fund? Diversification. Hindi lang po si Jollibee, hindi lang po si Meralco, kundi top 10 companies yung napupuntahan ng ating investment. It is professionally managed by fund manager. Of course, liquid, anytime pwedeng dagdagan at anytime pwedeng kunin. Pero of course, wag nyo munang kunin agad. It comes in many varieties. Usapan natin ng iba't ibang flavor ang mutual fund. It has a low minimum investment requirement. Simple lang, mag-fill up kami ng madaming papel, madaming document, and then okay, bayad. Ngayon, simple. Dito sa IMG, may portal na automatic mutual fund. Amapan po natin yan ang mabilis din. And then next is, it's very transparent.
transparent. Sila mismo nagre-report sa'yo, may SOA ka, and at the same time, may invite ka sa annual shareholders meeting, something like that. No? Nakakatuwa, kahit 1,000 lang pinagsimulan mo. It has strong track records, of course, dahil malalaking companies, and safe and secured under pa rin tayo ng Security and Exchange Commission, tax exempted. The very beauty of mutual fund, favorite ko po yung feature, walang tax. Okay, gusto ko po yan, nakakaligtas sa tax. Okay. Now, ang PhilEquity po ay matagal na dito sa Pilipinas, 1993 pa lang. 1993 pa, okay. Noong 1997 po, nagkaroon tayo ng piso per share. Ganito po kasi ang labanan sa stock market. Paramihan tayo ng shares para pagka tumaas na yung kanyang per share or yung ating value per share, lalaki na rin yung ating pera. So parang pag bumili ka ng sale, ito sale kasi yung piso eh. Pag pinagbenta uli yan ni fund manager na 40, wow, ang sarap. So kung apat lang na share times 40, ano? So ang laki na ng pera mo. Ganito po yan. Kung naglagay ka ng pera ng 100,000 1997 at ang value niya ay 40 pesos per share na after 20 years, yung 100,000 mo, 4 million na. Ganyan po kabilis at kaganda yung ating kitaan sa ating mutual fund. Okay, so madami pa po tayong mga mutual fund companies na tie-up ni IMG. Ayan po sila. At of course, meron ding direct stocks. And at the same time, sabi nga po natin, the longer you stay, the more you gain. Time and not timing. Hindi po tayo tumatiming dito. Ang namong problema po sa timing ay fund manager. Hindi po natin yung problema. Pero problema po kung hindi kayo magsisimula. Yung baka mamaya ay tumaas na yung market. Hindi pa ako nakapagsimula. Maganda nagsimula ka ngayon, mababa ang market. Nakakabili ng madaming shares yung 1,000 pesos mo. Okay? So wag ka nang tumiming na kung kailan ka madaming perang mai-invest. Kailangan you start small. Okay? So understanding retirement and estate planning, tapos na po tayo. Ito na po yung last slide. So sabi dyan, you make money, they tax you, you spend money, of course, no? May tax pa rin lahat kahit daw mamatay, may tax, no? Estate planning po ang tawag doon. So ang sinasabi po natin dyan is most think that estate planning is for rich people who live in mansions. Ang ibig sabihin po, lahat may estate. Hindi lang po nararamdaman ng iba kasi estate is everything you own minus utang. Yan, mas madami yung utang kaysa sa property kaya hindi nararamdaman. But that is the reason why we need to plan. So nasa Bible din po yan, okay? So sabi nga po dyan, a wise man leaves inheritance to his children's children. Okay? So ayan, it's time for you to take action now. Kailan ba? Huwag nyo nang i-regret yung dati. Ano po? Kailangan po ang una talaga dyan, execution. Baliwala po ang ating financial education, hindi po tayo matatransform without execution. Dapat tinitake natin ng action. Okay? So, tapos na po tayo. Congratulations. Sana po may natutunan kayo. Pero bigyan nyo po ko ng mabilis na minuto para maipakita sa inyo. Ano ba, coach, ang benefits pagka join ako sa IMG. Okay, ito po yan. Ang good news po talaga dyan, kasi 2017 po ako nag-join. 15 benefits lang po. Alam niyo po ba, nag-convention ang IMG all around the world po. Virtual convention yan. Okay? 48 benefits na po ngayon. So parang nung kinumpute po natin, parang 100,000 plus worth of benefits. So nakakaloka kasi 5,500 pesos na po ang membership. Di ba? I-renew nyo lang siya 1,500 every year, pati yung pag-ibig na benefits. Pero ang kanya po equivalent 100,000 ang value niya. So ano-ano po yun? Kung kayo po ay excited na, ito po yan. Hindi ko po isa-isahin kasi 48 po yan. Financial education, parang malaking school si IMG. Kung nakulangan kayo sa aking pagdi-discuss, ayan po, may free e-books, may mga workshops na pwede yung paulit-ulitin. Napakalaking school po ni IMG. Lahat po yan free. Financial education din po yung financial check-up na sinasabi natin na kung tayo ay masakit ang katawan, sa doktor tayo po lumalapit. Paano pag masakit ang bulsa? Paano naman ang check-up dyan? Financial check-up po yan. Okay? Kung gusto nyo po maging AFP, meron din po tayong exclusive members price dyan. Talagang full package financial education. At meron po tayong mga free gifts. Yan po yan. No? Picturean nyo na lang po. May mga 100,000. Dito pa lang po sa number 10, talagang meron na tayong free personal accident insurance na 100,000 para sa mga nagsisimula pa lang. And then dagdagan nyo ng 500 po
meron 500 yung 5,500 yung membership fee, meron na tayong additional 50,000 life insurance at marami pang ibang free gifts, discount sa mga medical services and sa vision care na free yung ating frame, yung eye frame natin twice a year. Napakaganda po yan. Kahit sa family, discounted po tayo sa Kaiser Medical Center. Ano po, free unlimited consultation. Ito po yung maganda, yung nasa baba. Doon sa inyong 5,500, out of that amount, yung 1,000 doon, ilalagay na po ni IMG sa Soldivo Funds, our partner in mutual funds. So automatic, you will become a mutual fund investor. Napakaganda po niyan. And then access, ano po ang ibig sabihin nitong access? Tinanggal na ni IMG ang agent. Diretso na nating mabibili yung magandang Kaiser long-term care kanina, yung ating 4-in-1 na meron ng healthcare hanggang pagtanda, may insurance na at pag hindi mo nagagamit, nagiging investment at emergency fund. Pati yung most 80 na napakaganda kanina, yung ating pong 2-in-1, yung pwedeng maging educational plan, retirement fund, murang-murang term insurance, nabibili natin ng direct sa IMG. Okay? And then exclusive IMG members, free investment seminar. Kung gusto nyong aralin ng mutual fund, direct investment, lahat po yan. Invited ang mga IMG members, walang bayad. At lahat ng ipapasok nyong pera sa mutual fund nyo, zero entry fee. Ano pong ibig sabihin yan, Coach? Wala pong kaltas. Yun lang po ibig sabihin nun. Kasi ang tunay po, ang totoo, pag nag-mutual fund po kayo, directly sa iba pang vendors na tinatawag natin, may entry fee na tinatawag. Pero dito po sa IMG, once IMG member ka, wala pong kaltas. Okay, so meron na rin po tayong stock online trading platform powered by MyTrade. Kung gusto nyo mag-direct stocks, ready rin po ang IMG dyan. Partnership with Palawan Express, meron tayong special rate exclusive to all IMG members. Magbabayad kayo ng membership nyo, yung mutual fund, pwede pong through Palawan. And of course, napakaraming discount sa lahat ng non-life insurance. Ito po yung mga partners natin, o lalaking companies ng mga casualty insurance companies. Kay car insurance, travel insurance, fire, personal accident, bond, marine cargo, and of course, real estate, no? SMDC, Ayala Land, DMCI po ang partners natin dyan. Member savings, no? Ibig sabihin, nakaka-save ka pag nag-purchase ka ng iyong sariling real estate property. Even memorial lot and internment packages, discounted tayo courtesy of Haven of Infinity. At kung gagawin nyo po or mag-i-enroll kayo sa mga special courses ng ating mga experts ng digital marketing, book writing, and real estate, ayan po, discounted din tayo dyan. Services, meron tayong mga services, no? Memorial service na 24/7, yan po ay Everest. Tapos meron din tayong IMAX, yung gagawin yung corporation, yung family nyo, or even your own property. Nakaka-discount din po tayo dyan para magawa ng corporation. Parang 18,000 lang yan instead of 100,000 or 150,000. And then, kung gusto nyong bumili ng sasakyan, pwede na kayong magpa-quote, no, ng discount sa auto program ni IMG. Nasa portal din po yan. Ito po yung nasa rewards natin. Ayan po, pwede kayong magkaroon ng online system. Makikita nyo na lahat, nandun na lahat yung inyong mutual fund, mabuview nyo na ang policy nyo, yung Kaiser ninyo, nakakapag-quote pa kayo doon sa inyong auto program, lahat nandun na. Ayan po yung nakakaloka po ano kasi 5,500 lang po yung ating dinidiscuss na yan para ma-avail nyo yung mga benefits na yan. You can help the other families, pwede nyo gawing business. Si IMG, optional po yan. You can be a financial educator here. You can travel the world. No? London po tayo next year. Okay, Maya, pag-usapan natin yan. Kung gusto nyo po mag-usap pa tayo. World-class recognition. Ako po, Senior Marketing Director po. Pag Senior Marketing Director ka, may Rolex watch ka. We are now waiting for our other pins and millionaire's ring and of course the free car. Ito po talaga na-enjoy ko itong free HMO coverage. Yan, kami po ng husband ko, pangatlong year na namin next year na naa-avail namin ang free HMO coverage worth 100,000 for senior marketing directors. Okay? So ito po yung nakaka-amaze. After the convention, ang dami na pong napadagdag. Ayan po yung Powerful Members Portal. Yan po yung sinasabi natin kanina. Pinaganda, in-enhance. This is available anytime, anywhere. Na natatrack nyo or namomonitor nyo lahat ng benefits nyo dito sa IMG. Meron tayong Dominate tool
our digital marketing platform. Meron tayong newsletters and emails. Ayan, available na rin po siya. And may Nura Cash na tayo. You can, kung kayo po ay gagawin nyo ang IMG mission, of course, may commission din po yan. So, kailangan nyo siyang pwede nyo siyang ma-view sa portal natin. Ayan pong powerful portal. Through NeuraCash, pwede nyo nang gawing liquid yung pera nyo. Pwede nyo i-transfer sa account nyo or i-transfer sa account ng family nyo. Pwede nyo gamitin to pay bills or to pay your mutual fund. Ganyan po kaganda. And then ito po yung isa pa sa nakakaloka at nakaka-amaze na mga benefit para sa mga international members. Kung nandyan kayo sa Saudi, sa Middle East, or anywhere in the world, pwede po kayong mag-member. At pag nag-member kayo using the code kung nasaan kayo, hindi po yung PH code kasi may mga code po dito sa IMG. Kung nakabase kayo sa Pilipinas, PH code. Pero kunyari po nasa Europe kayo, EU code. Okay, Europe code po yan. At kung international coded po ang membership nyo, of course, kung magkano po yung nakalagay na equivalent doon sa ating, kung nasaan man tayo na currency, kung ano man currency meron tayo doon sa lugar natin, yun po yung babayaran natin. Pero yung sinasabi ko pong 5,500 pang PH code po yun. Okay? So para sa mga international members po, yan po yung mga benefits. Exclusive money platform, may Visa card ka, papadala talaga sa inyo ng IMG yan. Tapos exclusive events, kunyari may sa mismong lugar nyo, merong mga events at pupuntahan kayo mismo ng ating mga mentors, pwede yan. Even Boy Abunda, nagkaroon sila ng gala night sa Dubai. And then exclusive runs and contests, okay? Pag-uusapan nyo po yan ng coach nyo kung anong ibig sabihin yan. At ito po ang beautiful. Napakaganda pong worldwide protection. Yan po yung detalye. So kahit nasaan kayo sa mundo, basta Pinoy kayo na naging IMG member na international coded, kayo po ay insured. Yun po ang bottom line niya. Napakaganda po niyan. Ngayon lang po yan binigay ni IMG. Napakaganda. At ito po yung business ownership program. Ano lang po yan, projection ng income, potential income if you want to do this as a business. Okay? So, ayan po. Tapos na tayo. Ang akin lang pong sunod na i-share na mabilis lang. Paano ba ako nagkaroon ng business or future dito sa IMG, my own IMG journey? Sana po may time pa tayo. O ano po? This is my first time in IMG, April 8. Okay, 2017, nag-join po ako officially April 22. So, na-inlove ako po sa mission ni IMG, sa mga coaches. This is my coach. Ito po yung family ko, yung aking sister at 2 anak. Yan. So, ayan. After a month, I was able to achieve my dream to travel. We were in Hong Kong with Kuya Kim and Chen Sahir with the team. Ayan. Tapos sa Bangkok naman, napauwi ko po ang asawa ko because of IMG. Isa pong OFW sa Saudi ang aking asawa. Pero napauwi ko siya. Ayoko yung katulad ng family ko, ng nanay at tatay ko na ang tagal nilang nagkahiwalay tapos noong nagsama, nagkasakit naman ang tatay ko. So ayoko pong mapatulad na ganon yung family ko. So sabi ko, fire your boss, sabi ko sa asawa ko. So ayan, the same year na nag-join po ako, we were able to go to Bangkok together through IMG's convention. That was December 2017. Of course, twice a year po nagta-travel si IMG. So last 2018, Macau naman, and then September 2018 pa rin, South Korea. And then we also have last year lang, Malaysia. We were so happy kasi we were able to bring more from our team at meron na kaming award dyan sa Malaysia, kami po ng asawa ko. So we were top 12 sa buong mundo ng mga senior marketing director. Ganyan po kadami na yung natutulungan natin dito. And then, actually, Macau po, the same year, nag-Macau naman, pero dahil buntis po ako last year, so ang asawa ko naman po yung umattend. Hindi ko palang nailagay dito sa ating picture. Okay, ito naman, 15 years po nag-celebrate si IMG last August 2017. It's very memorable po sa akin kasi first time ko nakita si Miss Corina, si Billy Crawford, and David Pomeranz. And most of all, dito po ako na-awardan as Senior Marketing Director kasama sa plaque yung pangalan ng asawa ko. Kasi dito po sa IMG, kung ano po yung position, ano po mag-director po si Sir Bob Casal, and pinadagulan testing rights. So, ano gagawin sa IMG? Kung CEO kayo, pwede mo na yung posisyon sa inyong anak. Okay? Kaya po ako pwedeng gumawa nun, na pwedeng yung pinaghirap, ay pwedeng bigay sa anak ko in IMG. Okay? Yan ang mga mentors natin. Kaya po ako na-inspired na mag-asawa.
hindi po yung na-inspired po na mag-asawa ang magpa-partner na mag-business. Asawa po yung mga ito po si Abud Couple, Leanyo and Pablo Couple. Mga computer engineers po itong Abud, nabaon sa utang dati na natulungan ng IMG. Mga high school graduates naman po ang Leanyo Couple na ngayon po isa sa pinakamataas na position dito sa IMG. Ganun din po ang ating lolo't lola dito, si Pablo Couple. Ayan, si Sir Nel po is, sabi nga po niya, isa siyang delivery boy ng Coke. Ayan. Pero dito sa IMG, isa na siyang executive vice chairman. At ito po yung ating mga head coaches. Sir Bench and Feli Santiago, parehong manager na dating baon sa utang na ngayon ay nagtuturo na sa halos lahat ng Pilipino na kilala nila paano makaahon sa utang. Alright. So ito po yung sa World Center Makati trainings natin nung wala pang pandemic. 2017 po yan, mga green jackets natin ang mismong nagtitrain sa aming magkapatid at ang kapatid ko po ay isang senior marketing director na rin dito. Ito po yung ating mga mentors at tuwan-tuwa ako, sila po mismo hands-on na nagre-recognize, nagtuturo sa atin. We are like family. At ang pinakamasarap po, nayayakap nyo ang inyong presidente. Si Sir Joen de las Peñas po, together with my mom, marketing director na rin po dito ang nanay ko. So ang sarap po, no family left behind in IMG. Kasi lahat kayo pwedeng maging directors dito. Wala pong kaso yun kay IMG. And the same year, 2017 po, we were able to achieve our dream to put up our own financial center. Yan po yung pangarap ko sa lahat ng mga nakakausap ko at gagawin ng business, magkaroon ng sarili nilang opisina para doon natin dalhin yung mga tao. Sa ngayon po, hindi pa talaga siya mag-open kasi nga po bawal pa yung ganyang crowd. Okay? So, ayan. At ako rin po, katulad ng mga mentors ko dati, last year lang, I was promoted into this elite group, the Green Jacket. So, I'm one of them na kasi that is assigned na at least 100 families po ang natulungan na ng inyong team. Hindi lang po ako yan. Yung buong team Batangas and team Osorio po. Okay? So, ayan po. Yan po yung aking journey dito sa IMG. Again po, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Connie Osorio. Thank you very much po. Sa Facebook po, connections po ako by Connie Osorio. Let's be financially educated for free. Let's bring here our family and friends. Tulungan po natin sila kung sino po yung naiisip natin na kailangan niya itong learnings na ito. So, again po, to God be the glory. God bless us all. Let us pray for a more prosperous life so we can prosper other people. So, stop share ko po muna ito at gusto ko kayong makita lahat. Ayan. So, kamusta naman po ang ating webinar? Gusto ko pong tanong kung may tanong. Yan. Daw po si Ate Mary Ann Pilaes, nawala daw eh. Ano po yun? Si Ate Mary Ann Pilaes po yung nagpasa sa akin. Pa-accept po. Okay. Ayan, i-accept ko na po. Nawala pala si Miss Mary Ann. Sorry po. Nalobat. Ayan, nandito na po siya, nakapasok na po siya. Okay, so sino po ang may tanong? Pwede pong i-chat kung ano pong gustong sabihin. Ano po yun? Ay, si Danny. Okay, question. Since na-overseas po kami, may yung friend ko po dito nagtatanong yan. Hi! Nasa Kuwait pala sila. Opo. Pag na-join po ba siya from here, automatically international code na yung pupunta sa kanya? It's a decision actually. Kayo yung magde-decide. You can be PH coded and then pay 5,500. And then, syempre, hindi tayo kasama dun sa, what they call that, yung bagong benefits. Pero, most of yung mga nasa ibang bansa natin, dahil nagustuhan nila yung mga bagong benefits, nagko-convert sila into international. Pwede, Danik, pwede tayong mag-convert. Pasa ko sa inyo yung isa sa mga coach natin sa IMG. Meron siyang YouTube channel. Explaining to us paano siya mag-convert. Ayun. Okay. Pwede mag-convert. So, depende yon. If I'll be answering the question,
depende sa'yo. You decide kung saan ba ang code mo. Diyan ba sa Kuwait o dito sa Pilipinas? Okay? Anong pangalan ng Pwede po iyong pala friend? yun. Kasi po, meron po dito sa Dubai, may mga friend ako talaga na IMG. Hindi, ngayon, Si Ma'am hindi Meldy kasi pala. ako nakakasabi eh. Hindi pa ako nakapakinig ng kaya nito na. Seminar. Kaya okay. ngayon, para ang ganda. Pero, paano ba yun? Meron kasi dito, o sa Pilipinas ako. Ayun. Pero gusto Unang-una, ko sumali. unang-una, Ma'am Meldy, hindi lang parang ang ganda. Maganda talaga, di ba? Okay. Ang sinasabi natin, pwede yun. Pwede kang maging PH code kahit nandiyan ka sa Dubai. Pero, depende sa'yo yun. Kung gusto mong, medyo magkaiba lang ng rate ha. Baka isipin natin 5,500 din sa Dubai. Pero ang ibig sabihin lang po niyan, kung gusto mo diyang mag-join at gusto mo yung PH code, pwede. Ano po? Pwedeng code ng Pilipinas. Or pwede naman na dahil gusto mo yung benefit ng international, nandiyan ka sa Dubai, pwedeng Dubai code naman po or UAE code. Kayo po mismo ang magdidesisyon. Ma-share na ba sa kanila, coach, anong advantage kung Yes. para sa helping her to decide kung Yes. saan niya mas nakikita magbe-benefit siya? Kasi Yes. alam ko mas malaki ang network niya dyan sa Dubai eh. Depende po yun kung gagawing business. Pero answering the question, nakita kasi nila yung mga benefits, kung ano yung difference between internationally code or PH code. So again, depende pa rin. Meron kasing, katulad ko po, meron akong group sa Canada, meron din ako sa Taiwan, but still, lahat sila PH coded. Hindi dahil sa ayaw nila ng benefits, gusto nila yung benefits, ngayon parang gusto nila mag-convert. Okay, pwede po yun. Pero tandaan po kaya po ang sinasabi natin, you need to decide kasi once PH code ka na at nag-convert ka ng international, wala na po yung PH code ninyo, hindi na po natin maibabalik. Internationally coded na kayo. So yun po yung sinasabi natin. So let's talk to our coaches and let's ask help kung paano tayo magde-decide. Pero ako po, ang akin pong suggestion, nasa decision nyo po yun. Pareho pong maganda. PH code or international. Kasi yung iba namang pong nagwo-worry at gustong i-enjoy na gusto nila i-insured sila kahit sila nasa labas ng Pilipinas, you go for international. Kayo po, Ma'am Meldy, ang decide. Kung na-in love kayo dun sa benefit ng international code, go for UAE code. Okay po? Hindi ko pa na ano yung sa UAE eh. Pero marami yan dito. Kumbaga na ano ko lang yung benefit sa Pilipinas, yung kagaya ng sinasabi mo. Ayun. Kasi bago po ito, Ma'am Meldy, bagong fresh from the pan, talagang mainit-init pa kasi last Sunday lang to pinalabas sa convention. Yung mga bagong benefits natin. Kaya congratulations po sa mga magi-international code ngayon kasi may protection na kayo. Alam nyo na kahit nasa labas kayo ng bansa, kayo po ay may insurance automatic. Kasi po, ano ka, kami may insurance kami. Iba kasi yung insurance namin dito eh. Ano po ang insurance? Parang dyan lang po. Opo, para dyan lang. Yung insurance ng amo namin. Pero malaki rin yung binabayaran niya. Pero iba talaga yung insurance ng IMG. Yes, ang galing naman ng Ma'am Meldy. Yes, gusto ko yung excitement na yan. So, mamaya po, mag-usap na kayo ni Coach Mary Ann. Simulan nyo na kasi wag nyo na pong palampasin kung sobrang nagandahan kayo. Ayan po, yun na lang po yung kulang. Action na lang. Mag-join na lang. So, mag-usap po kayo ni Coach Mary Ann kung paano kayo mag-start ng savings ninyo, kung saan pa kayo na in love sa IMG. Saka Ma'am Meldy, ingat po lagi dyan. Siguro po, nasagot ko ba yung tanong nyo? Okay na kayo doon? Sige po. Sino po yung may tanong pa? Danica, na okay na tayo? Nasagot ko yung tanong ng friend mo? Nandiyan pa ba si Danica? Sige, baka mamaya. Or mag-type na lang po. Okay. Sino pa po yung may tanong? Yes, ate, nasagot po. Okay. Anong pangalan ng friend mo? Si Tin po. Hi, Tin. Ingat kayo dyan sa Kuwait.
Ate, if ever po, gusto niyo din malaman yung in-depth explanation po sana nung Kaiser. Pero, Okay. Sige, usap tayo dyan. After this Zoom, pwede ko kayong bigyan ng link sa YouTube na meron din tayo kasing, actually, meron din tayong separate trainings for Kaiser. Both sa for, YouTube po, sige po. meron din tayo sa YouTube. Bigay ko na lang sa Okay. inyo yung link. Pero kung gusto nyo ng live, ginagawa din natin yan. Meron tayong from Monday to Saturday, starting this Monday, meron na tayong magandang tawag dito, training or schedule ng training. Basta, ibigay ko sa inyo yung schedule ng training. Yung mga nandito po na gusto ring mag-attend ng Kaiser training or most 18 for non-members or member na kayo, ask your coach kung ano po yung saktong schedule for you. Or kung wala pong mag-shoot na schedule, meron po tayong available sa YouTube. Hingin nyo lang po yung recommended nilang link sa YouTube. Okay? Sige po, kung may tanong pa po. Thank you, Sis Meng. Nandito pa ba si Sis Meng? Thank you. Thank you, Ren. Sana may natutunan. Sige po, meron pa po ba? Kung wala na po or nahihiya, pwede nyo pa po akong i-message sa Facebook or sa YouTube or talk to your inviter. Kung sino po nag-invite sa inyo or yung coach ninyo, tanungin nyo po sila. Okay? So, madami pa po tayong po pwedeng itanong at po pwedeng matutunan dito. Pero dahil 11 o'clock na, yan, sige po. Again po, kung may tanong, pwede pa po akong i-message. Again po, I'm praying for everybody who are here. Sana i-bless tayo ni Lord kung ano pa yung magiging desisyon natin dito sa IMG at sana po ay madala natin ang ating family and friends dito sa financial education campaign ng IMG. I would like to congratulate everybody kasi part na po kayo ng financial literacy campaign. Ma'am Meldy, you join IMG. Tin, you join IMG. Kung sino po yung mga first time dito, isa lang po ang sasabihin ko, join us. Ano po, start investing right. Okay? So again po, thank you very much. Thank you for your time. And congratulations. God bless us all po. Bye-bye po. Bye. Thank you, Coach Connie. Thank you. Thank you rin po. everyone. Bye-bye po. God bless. God bless Thank you po. po. Thank you, everyone. Bye-bye po. Good night. Good night Bye. po. Bye, Miss Reggie.